Kain tayo guys. Thank you Lord. Ito guys yung ulam ko na paksiw. Paksiw na bisugo at saka yung ginataan ko na gulay. Last na to. Mamayang gabi. Magluluto na lang ako ng ibang ulam. Mayroon akong sa rep. Atay ng manok. May kalangguni. Kaso yung mga libro namin, hindi pa din na final ng sort out yan. Yung mga itatapon. Nakapagtapon ako nakaraan. Ay, nung December pala yun. Nagtapon ako nung December. Tapos meron pa din ditong pinaiwan na i-double check pa daw. Ayun, may kalangguni sana. Para mawala na itong mga nakatambak namin. Ang daming libro. Ang mga bata kasi yung simula po nung sila. Simula pa ng first year high school hanggang fourth year. Kasi yung mga libro na binili nila, hindi nila tinatapon. Ipibenta nila. Kaya ang dami. Bago nga Chinese New Year, inanon ko yun. Nilagay ko na doon sa balcony yung mga marami yun. Kasi nga yun yung tinabi nila na i-double check pa daw. Pero yung na talaga nung December na, bago sila mag bakasyon ng Japan, bago sila umalis, inano na nila yon, sinort out na nga nila. Unang sort out nila yon, yung itinabi na para na pwede nang itapon. Tinapon ko pag-alis nila. Tapos yung itinabi nila na i-double check pa daw, ay andyan. Ang dami doon sa balcony ko nilagay. Kasi pag dito, kalahati ng sala, tambak ng libro. Yan yung mga libro na pinagtatanggal na sa kanilang mga kwarto. Tapos sa study room, yan lahat yung mga libro. Kaya ang dami doon sa balcony. Tapos meron pa dito ng ewan. Kasi ng Chinese New Year, may bisita kami. Kaya binawasan yun dito sa sala. Ang naiwan, isang hilera. Kasi hindi mailagay lahat sa balcony. Gawa ng hindi na mailagay yung sampayan ko kung ilalagay ko lahat. Ayan, may kalangguni sana. Kung nakapag-decide sila kung saan ulit ang itatapon dito, hindi mabawasan sana. Ang dami doon sa balcony. Doon ko pinaglalagay. Gawa ng ang dami talaga dito sa sa sala. Ayan yung nagpupot-pot, kalangguni yan. Namimili, yan ang namimili.
namimili ng mga papel. Tapos mga sirang appliances. Ayan, Kalangguni. Pag sa atin ay yung mga bote bakal. Pero dito, ang binibili nila, yung Kalangguni, mga papel. Papel at mga sirang appliances. Yan, put-put. Pero meron dito na yung idodonate mo para i-recycle nila. May kasi dito, may kumukuha. Nag-iiwan ng papel. Ang nakalagay naman doon ay yung mga bulky items baga. Kung gusto mo mga damit, idodonate mo yung mga old clothes mo. Mga gamit-gamit. Mga sapatos, ganyan. Libre, yung kinukuha lang nila yun ng libre. Kasi nga, donate mo yun idodonate mo sa charity. Parang charity na yung gagawin nila, i-recycle nila or ibebenta nila for yung may purpose baga. Yung ibebenta nila for a purpose na yung may paggagamitan nila ng pera for charity, ganyan. Pero yung Kalangguni, bumibili talaga sila per kilo. Yung nakaraan noon, nagbawa sila ng mga libro. Yung first year and second year. First year and second year ng mga libro nila. Ay, hindi yung pala. Nga. Mga first year and second year na books nila. Nagbawas. Tapos sabi sa akin, tapon ko daw. Pero pag may Kalangguni, ibenta ko daw sa Kalangguni. Ang dami yun. Ewan ko kung ilang kilo yun. Ang binayad lang ng Kalangguni ay $2. Ay, hindi. $4 yata yun. Tapos minsan, yung mga libro, pinipicture nila, tapos pinopost nila sa online. Binibenta. Yun yung mga books na binili nila. Binibenta nila. Yung mga books baga na hindi yung mga activity book. Yung mga activity book may mga sulat kasi yun
Minsan na nga lang narinig ko yung put-put na yan. Kalangguni. Simula nung may nanguha dito ng mga kwan. Yung may nanguha dito ng mga papel-papel at mga damit-damit, mga ang kalangguni pambihira na napunta. Naikot lang pag yung ano baga tapos na yung klase kasi alam nila na marami magtatapon baga ng mga libro, papel-papel. Ang inaantay ko yung ano nga, yung nangunguha para sa charity. Kasi meron sa labas, nakalagay doon sa upuan namin sa labas, isang kahon libro. Eh, hindi naman sinabi sa akin, ibenta ko. Ang sabi ay, ibigay ko daw doon sa charity. Meron pa akong paksiw. Wala na gulay. Ang dami tinik itong may sugo. Ang sarap nito pag sariwa, tapos sa bawin. Lagyan lang ng kamatis. O kaya pinagyan ng kalamansi. Bye-bye, thank you.